Hi! Welcome back to About Wrap. And for today's episode, magsislay or walay po tayo. Meaning mag-review po tayo ng foundation, kung magiging okay ba siya sa aking problematic skin, kung saan nagsanib puwersa yung sobrang dry around this area, and sobrang oily naman dito sa area na to. So whether you have oily or dry skin, makaka-relate ka sa akin kasi nasa akin pareho yun. Okay? So ang itatry natin ay itong mga Naturactor Cover Face. I'm not sure of my shade. So, hahanapin natin, isa-swatch natin isa-isa. And I believe makakatulong dito sa'yo kung nahihirapan kang pumili ng shade online. Kasi mostly yung mga Naturactor products, online lang naman sila available. This was sent to me by Cheska Store. And they retail for 450 pesos each. Pero kung bibili ka ng maramihan, they offer it for 400 pesos na lang. And yung website and other social media pages ng Cheska Store will be linked on the description box below, so check them out. So matagal ko nang gustong itry itong Naturactor Cover Face because I believe foundation siya that can be doubled up as concealer. So panalo daw to sa coverage and most makeup artists ginagamit daw to. And yung mga shade niya ay numbers lang. Okay, 130, 140, 141, 151, 171. By the way guys, ito yung itsura ng kanyang box. Tapos dito sa likod nakalagay yung number ng shade. So sabi yung number 130, it is the very light shade. So ganyan yung itsura niya. Oh, kita nyo ba yan guys? Dito sa container medyo mas dark, pero pag in-swatch mo na, para siyang puti talaga na may konting pink. So far, nagagandahan ako sa kanyang consistency. Indeed, very high coverage siya kasi natakpan niya itong mga pores sa aking kamay, pati yung aking ugat, and powder finish. Pero guys, meron siyang amoy. Hindi naman nakaka-bother, mabango naman siya. For the next shade, tumungo na tayo dito. Number 140, light shade. Okay, kung si 130, very light shade. Si 140, light shade. Okay, ganito yung itsura niya sa container. Mas dark talaga siya kasi sobrang puti nito. So far, I think I am number 140. Next, this is 141 for fair to medium skin tone. It is suitable for a natural look. And ito yung kanyang itsura. Sobrang liit lang ng pagkakaiba niya dito sa 140. Pero itong si 141 parang mas pink siya. Next shade, si 151 for medium to dark skin tone. So pagka brown daw ang skin mo, ito daw gamitin mo. Number 151. So ayan, medyo dark nga siya sa kanyang container pero I believe magla-lighten up pa to pag nasa skin na. This is the 151. And hindi naman siya ganun ka-dark. I think mas match nga to kaysa dito sa nagustuhan ko kanina. Mas less yung pagka-pink niya compared sa 140 kanina. And yung isang shade is 171 yung pangalan niya. Siya yung green shade. So basically pang color correct lang siya. Ayan, ganyan yung itsura niya. Yan. Ooh. Ang ganda ng pagka-green niya, hindi siya yung totally green. And ganun talaga guys yung kailangan nyong hanapin every time nakahanap kayo ng magandang pang color correct ng redness. So for today, naisip ko, nagagamit ako ng tatlong Naturactor Cover Face products. Una is pang color correct, so yeah, si 171. And yung magsaserve as my foundation is the 151, which is the darkest skin tone shade. Sabi suitable daw to for brown skin, pero yung iba kasi is masyadong mapipink. So I guess ito na yung pinaka okay para sa ating mga Filipino skin na medyo madilaw-dilaw. Gagamitin ko tong lightest 130 to highlight some points of my face and also to act as concealer para makita din natin kung buildable ba tong cover face ng Naturactor. Okay guys, nakapaghilamos na po ako tsaka nakapag-toner and moisturizer. Celotex Sun Care Matte Moisturizer. Lalabas ako today at wala naman sinabi si Naturactor na meron siyang SPF. So lalagyan ko na ng SPF yung face ko before applying the foundation. So first things first, we're going to correct the redness with the green shade or the 171. Definitely with this Naturactor products, a little goes a long way. Pero that's actually a good thing para sa presyo na 400. Konti lang pala kailangan mo sa kanya and it can cover a lot.
So, nagugustuhan ko na siya agad, especially this one kasi tamang-tama yung color correcting color niya. Ayan o, nawawala yung redness ko. And now, we will move on to the shade na gagamitin natin bilang foundation. Ito yung 151 na sabi is suitable for brown skin, pero ito yung napili ko kasi hindi siya masyadong pink. So, if yellow undertone kayo, tas gumamit kayo ng pink na foundation, may tendency na maging parang gray yung iyong face color. So, yun yung iiwasan natin, guys. So, okay na medyo darker yung color ng foundation mo, basta yellow, okay? Kung yellow undertone ka. So, in applying this sa right side ng aking face or sa left side ng iyong screen, gagamit ako ng beauty blender, pero dito sa left side of my face or sa right side mo, kamay lang yung gagamitin ko. So, apply ko lang siya all over my face. Babasahin ko lang yung beauty blender. Water lang to, guys. I can't believe na para to sa mga brown skin tone. Kasi parang maputi pa nga siya sa akin eh. Nawala ang pores ko bigla. And powdery finish. So yes, sa finish ng beauty blender, even though na-cover niya most of my imperfections, meron pa rin mga kita. So let's build it up. Using yung shade pa rin natin na 151. It is very buildable. Hindi siya nagkikake kahit anong patong ang gawin mo. Now, we're going to apply the same shade 151 dito sa left side of my face or sa right side ng inyong screens using my fingers. So guys, coverage-wise, mas magandang gamitin yung fingers kasi matatakpan niya talaga kahit anong imperfection ang meron ka, except lang sa pores. Hindi maganda yung pagkakalapat niya sa pores masyado, pero pwede mo naman gamitan ng beauty blender just to fix yung area na ma-pores. So yes, I guess 50-50 kung gusto mong mas better na coverage, use your fingers. Pero take note, may tendency na hindi maganda yung pagkakalapat sa pores mo. Pero kung gusto mong mas natural na finish, pero meron pa rin namang coverage, use a beauty blender. Pero yung pagkakaset niya, pareho lang naman. Pareho naman silang matte finish and gustong gusto ko yung feeling, guys. As in, parang wala akong suot pero yung coverage niya is back na back. Now to finish everything up dito sa ating pag-a-apply ng Naturactor products, kukunin natin tong lightest shade or the 130 just to serve as our concealer and to highlight some areas as well. So, for this part, hindi na ako gagamit ng fingers, guys, ha. Ayoko nang madumihan yung kamay ko, so magsa-sponge na lang ako. I think itong cover face, maganda talaga siyang gamitin as concealer. Kasi, di ba yung ibang mga concealer, mabibigat sila. And very, very oily, very, very greasy. Ito, magaan. And, so far naman, hindi pa sila pumapasok sa mga fine lines and eyelids ko. Ganda gamitin itong lightest shade pang highlight, guys. Swear. Okay, now as you can see, parang mas maputi ang aking mukha compared to other parts of my body. Don't worry, hindi pa po ako tapos sa makeup ko. Maglalagay pa ako ng contour and bronzer para mahabol everything and magmukha akong normal na tao. So pagkatapos ng makeup ko, I will be right back to update you kung nag-react ba siya sa other products na ginamit ko. Hi! So I'm back and I'm done with my makeup. Pasensya na po guys, medyo nanggigil ata ako sa blush on kaya naparami. Pero anyway, sa pag-apply ko ng makeup, I think 10 minutes yata yun. Wala namang nagbago. Matte pa rin siya. And take note, hindi na po ako naglagay ng pulbos kasi powder finish naman yung Naturactor Cover Face. Ang napansin ko lang, even though hindi siya pumapasok sa aking mga fine lines, yung mga lines ko sa mata tsaka sa lids, na mabababaw lang naman. Dito sa aking worry line, dito kasi guys, ayun o, meron akong line dyan. Pumapasok na siya doon. And ngayon, meron na naman. Pag pinagpag ko naman or tinap-tap ko, nawawala naman siya. Pero I think mamaya magkakaroon ulit yan. Pero okay lang yon, sanay na ako. Almost lahat ng foundation, kahit anong mga finish, pumapasok talaga sila dyan, best. Meron siyang sariling kulay at hindi siya nag-a-adapt kung anong color mo. Right now, it's 2:19 in the afternoon. So, aalis po ako today. Pupunta ako sa SM to do some errands. Tapos, pupunta din ako sa City Hall ng Las Piñas. Kasi meron akong package na naharang ata ng customs. Hindi ko alam kung anong nangyari. Pero doon ko kukunin daw. And yes, makulimlim po ngayon. So, magdadala ako ng payo. Pero even though uulan, I know mainit pa
pa rin ang panahon. Kaya titignan natin kung mag-oil up ba ako ng bongga with this Naturactor. Kung magiging dewy ba siya from being matte finish and everything. By the way guys, kung nakakakita kayo ng mga glare, ng shine, naglagay lang ako ng konting highlighter para naman hindi ako toyong-toyo, diba? So far guys, maganda siya. Even sa mga dry parts ko, hindi naman siya nagbibitak-bitak. So yes guys, alis muna ako and I will update you later. Hi! So, nakauwi na po ako sa bahay. 7:05 in the evening. Yes, 5 hours na po yung nakalipas since I applied yung mga Naturactor cover face sa aking mukha. And I have to tell you guys na ang tibay ng kapit nila. Kasi hanggang ngayon, ayan o, napanatili niya yung putok na putokong blush, yung aking contour, and yung ibang mga highlight. Although, meron ng dewiness na nagaganap dito sa aking T-zone at hindi po yan highlighter, okay? Oil ko na po yan. Pero, even though oily na ako, hindi ko dama kasi it feels easy, it feels light on my skin. And yung itsura naman na to is okay lang, diba? Tapos guys, yung kulay ng Naturactor cover face, kung kanina maputi siya, sobrang puti niya para sa akin. Ngayon, sobrang puti pa rin niya para sa akin. Hindi siya nagto-tone down. And usually, maganda yon, especially if kakulay mo yung foundation mo. So, kung swak sa'yo yung kulay ng mga Naturactor na cover face, magandang gamitin mo to kasi hindi siya nagiging darker sa iyong skin tone as time goes by. So, ayun, hindi sila nag-oxidize, matibay yung kapit, maganda yung oil control, okay naman. Pero ang naging problem ko pala guys is, may suot kasi akong shades kanina. Tapos guys, medyo nabura yung ditong part. Ayan o, nakikita nyo? Medyo lumabas na ang aking skin tone dito. In which, okay lang naman, naiintindihan ko kasi every time na nagsasunnies talaga ako, lahat ng foundation na natatry ko, nagta-transfer doon sa shades. Okay? So, tingnan natin kung gaano karami yung oil na makukuha natin by blotting. Ayan. Yan lang yung oil na nasa mukha ko. 5 hours na ang nakalipas. And take note, sobrang oily ng T-zone ko normally. So, hindi to normal para sa akin and it is a good thing. So, magre-retouch lang ako, lalo na itong mga nabura dahil sa aking shades. Gagamit lang ako nitong Wet n Wild na press powder. Yes, ayan, pagka-blot ko and pagka-retouch ko ng powder ng konti, okay na ulit guys. I will update you guys later kasi susuotin ko to hanggang gabing-gabi na. Hi! So I'm back and I'm ready to give my final update and my verdict about the Naturactor Cover Face Concealer / Foundation. 10:43 in the evening, so that is more or less 8 hours na suot ko yung Cover Face Color Corrector, Foundation, and Concealer. Sa aking second update, yun lang yung retouch time ko. Pero ngayon, hindi na ako nag-retouch ulit. And I'm happy to say na nandito pa rin yung blush, yung contour. Meaning, nagstay pa rin yung foundation, concealer, and everything. So before I give my final update, gusto ko lang muna sabihin yung mga pros and cons ng product na to. Pro number 1, matte finish siya. And sobrang good news yun para sa akin kasi mahilig ako sa mga matte foundation. Pero of course guys, even though na matte finish siya, hindi naman siya nagmimilagro na wala na akong oil throughout the day. Of course, nag-oil up pa rin yung aking T-zone area pero hindi na ganun kalala. Actually, na-control niya and napakaganda ng kanyang oil control. And to tell you guys the truth, parang mas nagustuhan ko nga yung medyo nag-oil up na ako kasi nagkaroon ng kaunting dewiness or luminosity compared dun sa matte na itsura niya. Pro number 2, considering na cream siya, hindi po siya mabigat or malagkit sa face. Parang wala ka lang ding suot. Okay, it feels very light pero yung coverage niya is laban talaga, best. Next is a little goes a long way. So nung una, akala ko medyo mahal yung 400 for such a small container or small amount of the product. Pero actually, mura na yung 400 kasi konting swipe mo pa lang, mako-cover na niya yung buong face mo. So of course, kung merong mga positive, meron ding mga negative. So na-experience ko nga kanina, nag-shades ako. And halos lahat ng foundation around this area lumipat doon sa aking shades. Pero nasusolusyon na naman yon kapag nag-retouch ka with powder. Or kasi hindi ako nag-set
ng powder after applying the foundation, kaya siguro nagta-transfer siya. Another negative is it doesn't have any SPF. So most likely, every time na gagamitin ko to, meron pa akong ilalagay na separate SPF sa aking face. Next one is, okay, after application, hindi siya nagsiset or pumapasok sa mga fine lines ko. Except maybe dito sa aking worry line na malalim naman talaga, so maiintindihan ko yon. Pero after ilang hours, siguro after 3 hours, nagsustart na siyang pumasok sa aking mga fine lines just like any other cream foundation would do. So yes, yun lang. All in all, I think it is a slay product. Kung ako tatanungin mo, best, okay na okay pa tong itsura na to considering na 8 hours or more ko na siyang suot. And yes, feeling ko kung mauubusan ako ng cover face, bibili ako ulit. Kasi for me, perfect to dun sa mga days na maiinit talaga and alam kong papawisan ako or mag-oil up ako and ayokong mahulas agad-agad. Kasi guys, yung oil control niya, hay nako, para akong nag-baking. Yon, ganun-ganon yung oil control and yung feeling, para akong nag-bake without baking at all. So yes, I hope you liked this video, and if you did, then please do click the thumbs up button. Huwag nyo na lang pansinin yung mga swatches sa kamay ko, best. And also, subscribe to me to be part of my hashtag #RAFSquad kung hindi ka pa part. Follow mo rin ako sa iba ko pang mga social media accounts. Ako po ay si @RAFWantsYou sa Instagram, sa Twitter, at sa Snapchat. I hope to see you guys again on my future videos. Mwah! The sky is all violet, and if I'm taking shotgun, let me ride it with you.